Ay, breaking news! Kaya pala, gusto nilang palitan si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Noon pa lang, etong si Lacson, nakaaway, o hindi naman nakaaway, nakasagutan ni Blue Ribbon Committee na si Rodante Marcoleta dahil niya, naiinsulto siya. Doon pa lang, alam na ni Marcoleta kung ano talaga ang hangarin ng mga to. Di ba? Kasi pagka-imbestiga kay Marcoleta, etong si Ping mag-iimbestiga din. Parehas na parehas sa ginawa ni Marcoleta. Tapos, may sinabi pa sila, yung sinagot sila ni Marcoleta, aawayin ko din siya. Pag inaway niya kami, sabi ni Ping, pag inaway niya kami, aawayin ko siya. Biruin mo, ikaw pa naging tagapagtanggol na ano. Kasi mali yung sentence eh. Kung aawayin kami, aawayin ko siya. So, ibig sabihin, mali. Bakit kung aawayin kayo, aawayin mo siya? Ibig sabihin, kampi-kampi kayo. Doon pa lang huli na eh. Di ba? Ngayon, doon pa lang sa sitwasyon na yon, natutunugan ko na po, na gusto nilang agawin o tanggalin bilang Blue Ribbon Committee si Senator Rodante Marcoleta. Hindi naman talaga si Cheese ang target nila eh. Sabi niya sa balita eh, ano ba ang nakita kay Cheese kung bakit tatanggalin? May kinalaman ba ito sa flood control na issue? Anong sabi ni Soto? Wala naman. Hindi naman siguro, sabi niya. So, anong ibig sabihin nito? Sino target nyo? Bakit papalitan? All of a sudden, naghihiri, nagkakainitan, boom, nag-boom yung Diskaya sa kanyang sinabi na ang daming binanggit, parang graduation niya eh. Romualdez, Saldi, bigla nagpaputok ito, nagkudita. Ano yung kudita, mga kaibigan? Ang kudita po ay isang bigla ang pag-agaw ng kapangyarihan sa isang pamahalaan. Karaniwang ginagawa ng isang grupo ng mga tao na may kapangyarihan tulad ng militar o isang grupo ng mga politiko o ito ay isang pagtatangka na palitan ang mga nasa kapangyarihan nang walang sumusunod sa mga karaniwang proseso ng paghalili o pagdesisyon sa isang bansa. Eh di ba, sabi niya, yung pinalitan biglang pinalitan, agaran eh, mabilisan, bilisan nyo. Para, alam mo sabi ng taong bayan ito hakalan to chismis lang pero may laman. Bilisan nyo, magkudita na tayo dahil binroadcast na binroadcast na ng mga Diskaya ang mga pangalan. Tara na. Diversion tactics? Pwede. Maraming mababanggit na pangalan? Pwede. Obvious naman po mga kasamahan ko. 'Di ba? Bakit all of a sudden, biglaan nagkudita? Tara, bigla 'Di ba? Aalisin. Sila Rodante Marcoleta, sila Jinggoy nandoon, sila Aimee nandoon. Nananahimik sila, nag-i-interview doon. Ayun na, lumabas na. 'Di ba? Hindi natin alam eh. Ganyan talaga eh. Pero may mali po dito. 'Di ba? Ito panoorin niyo po. Ping Lacson na pala ang magiging ito. Tingnan niyo Ping Lacson na po ang magiging breaking news, kumpirmado ang pagpapatalsik kay Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga anomalyang flood control projects. Ayon kay bagong Senate President Vicente Tito Soto III, si Senate President Pro Tempore Pampino Ping Lacson ang hahalili sa pwesto. Biruin mo yan. Sasabihin nyo nakaraan, yung nakasagutan nyo si Marcoleta, trabaho lang, walang personalan. Etong ginawa nyo, sa tingin nyo, trabaho lang ba? Di ba hindi? Personalan? Tama, mali. Kasama mo sa Senado, halal ng taong bayan. Tatanggalin mo harap-harapan sa maraming tao. Katwiran kasi ng mga politiko, mga kababayan, lumaki po ako, nagtrabaho po ako sa munisipyo. Matagal po ako nagtrabaho. Nakasama ko po mga politiko matagal na panahon. Yung mga lumang politiko, nakakasama ko. Mga trapo. Ang laging bukang bibig nila, wala naman silang magagawa. Magagawa ba sila sa posisyon ako? Hayaan mo sila magalit. Imagine niyo, hayaan nyo sila magalit. Yung mga taong bayan, wala magagawa yan.
Tayo naman to nakaupo eh. Ganyan po, in the backstage yung mga yan. Hindi lahat ha. Mag-iinit ang dugo nyo. Dumapapatanong ka ngayon, ito ba talaga ang hinalal ng taong bayan? Bakit to? Kung nalalaman nila ugali na itong taong ito, hindi na to iboboto. Kitang-kita, nakikita sa gawa. Tandaan nyo ang isang politiko po na mahusay, hindi po nakikita sa salita, kundi sa gawa. Ha? Totoo. Biruin mo ito. Ito. Ayan Lacson Soto, ito ang simula. Wow! 3 dekada na kayo, ngayon lang kayo magsisimula. Diba? Matagal lang hinihintay ng tao ang panimula nyo. Pero ba't ngayon lang kayo magsisimula? Alin na sisimulan nyo? Ito ang simula. Alin na sisimulan nyo? Sige nga, alin? Yung sinimulan ni Marcoleta? Hindi panimula yun. Panapos yun. Ang nakakatakot dito, bakit di nyo matapos? Baka yung Diskaya o ibang mga kontraktor hindi mapaamin. Bakit? Walang tiwala sa inyo. Totoo lang. Bakit napaamin ang Diskaya? Kasi tiwala sila kay Marcoleta eh. Ito, yun ang aking pananaw, aking opinion ha. Tiwala sila po kay Marcoleta. Napaamin. Kasi alam naman nila si Marcoleta, hindi ganun, terror siya, matalino siya, pero nagbibigay siya, may magaan siya salita. Ano sinabi? In-interview siya sa Net25. Sir, saka sa GMA, Sir, ano po ba gagawin niyo sa mga Ano sabi niya? Kung sila, magsabi na sila ng totoo para malumanay yung salita niya. Kasi po, yung bagay na malumanay, nakakapagpahila. Ha? Hindi mo kailangan takutin sila eh. Magsalita ka. Sige, may testigo ako. Hindi aamin yan. Tandaan nyo. Pero dahil sa tulong ng Marcoleta, napaamin po ang mga Diskaya. Hindi dahil sa ito, di ba? Anong gagawin nito? Sabi niya ng iba sa comment section baka hindi na ipatawag si Romualdez. Dito lang. Bakit mo ipapatawag? Hindi niya mabanggit-banggit yung pangalan ng mga yun eh. Ni minsan ba narinig nyo sa mga to, binanggit ang pangalan ng Romualdez sa gantong usapin? Hindi. Yung kay Sara, gusto nila pa impeach. Si Marcoleta, inalis nila. Si Cheese, tinanggal nila na walang dahilan. Kuno. Pero may dahilan. Tatanggalin mo ba isang tao walang dahilan? Walang bagay sa mundo na nangyayari, walang dahilan. Huwag nyo kaming paniwalain sa matagal nyo ng hangarin. Huwag nyo kaming paniwalain. Di ba? Pinapaniwala nyo kami. Hindi porket mataas ang edad nyo kaysa sa amin, kayang-kaya nyo kaming paikutin. Di ba? Sipin mo, Lacson Soto, ito ang simula. Alin ang simula? Pang ano to eh? Para sa akin yung utak ng ibang paniwala, napapaniwala, alin simula? Bakit? Wala bang nasimulan? Kaya ito simula? Akala kasi nila si Marcoleta may kinikilingan Duterte. Di ba? Walang kinikilingan yan. Akala kasi nila, gusto nila sa unang pagdinig, unang sabak, may resulta na. Ngayon kami naman ang sisilip. Kapag may kinampihan kayong pinklawan ng mali ang ginagawa, ibabato namin sa inyo yung binato nyo kay Marcoleta. Nasasabihin nyo, bias kasi hindi inimbestigahan ng Duterte. Gusto nyo transparency? Transparency pala ang gusto eh. Bakit di nyo ginawa dati? Di ba? Tapos ngayon lang magsisimula. Hindi, ito lang sa akin lang. Napansin ko. Di ba? Wala namang masama eh. Magaling naman si Soto sa si Lacson, magaling yan. Kung wala si Marcoleta. Hindi ko naman sinabi mas magaling si Marcoleta sa inyo. Sabi ko sa inyo, magaling kayong dalawa, pero nakapagtataka lang, bakit kailangan nyo pang agawin? Mga agaw yun eh. Pinalitan eh. Hindi ba maganda yung termino o gusto natin palitan? Pinatalsik sa pwesto na lang. Ba't yung pinatalsik? May mali bang ginawa si Marcoleta? Marami niya accomplish eh. Napaamin niya yung Diskaya eh. Yung Big Boss nasabi niya eh. Yung Bonjing nasabi niya eh. Tama, di ba? Bakit nyo kailangan patalsikin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee? Kung may paggalang kayo at yung sinasabi nyo dati na walang personalang trabaho lang,
hindi nyo patatalsikin si Marcoleta. Ibig sabihin, nung sabihin nyo na walang personalan trabaho lang, kaplastikan. Bakit? Ngayon nyo sabihin yan na walang personalan trabaho lang, na personal na nga na patalsik si Marcoleta. Totoo hindi? Di ba? Ayan ito pa sabi Ituloy natin Paliwanag ni Soto, hindi kabilang sa majority black si Marcoleta at nakahalalan sa nakalaan ang chairmanship ng Blue Ribbon para sa malaman sa mga miyembro nito. Wow! Biruin mo paliwanag ni Soto hindi kabilang sa majority black si Marcoleta at nakalaan ang chairmanship ng Blue Ribbon para lamang sa mga miyembro nito. Sir, mali. Nagsosolo kayo. Ngayon, sasabihin nila para sa miyembro nito, nakalaan lang. Sabi ni Marcoleta, testigo kaming lahat. Mga kababayan, alam natin, sabi ni Marcoleta, pwede naman kayo mag-imbestiga, pwede naman kayo magtanong. Bahagi rin naman kasi kayo ng Senado. Andun doon. Sila, di ba, nagtatanong-tanong nga iba doon? Andun nakaraan sino ba nakaraan doon? Unang pagdinig. Si Bob. Bakit yung sasabihin ngayon, nakalaan lang ang chairmanship ng Blue Ribbon para lamang sa miyembro nito? Ibig sabihin pala, yun ang paniniwala nyo. Sabi nyo nakaraan, kaya kayo nagsosolo mag-imbestigasyon, sabi ni Kiko, naalala ko sabi ni Kiko, nakasagutan kasi ni Marcoleta yan Sabi ni Kiko, naalala ko iginagalang niya yung batas na pinatupad ni Soto na pwedeng gumawa ng isang body na mag-iimbestiga. So, naniwala mga tao sa sinabi niya. Ngayon, sino ngayon sasabihin nyo rin, sabi nyo nakaraan, pwede naman mag-imbestiga, si Lacson pwede rin, kanya-kanyang imbestiga. Ngayon, sasabihin nyo, nakalaan lang sa chairmanship ang lamang, ulitin ko, paliwanag ni Soto, hindi kabilang ang majority black si Marcoleta at nakalaan lang ang chairmanship ng Blue Ribbon para lamang sa mga miyembro nito. Paano mo nasabi? May sinabi ba si Marcoleta, wag na kayo sumali? Amin lang to. Ang gusto nga ni Marcoleta, wag kayong mag-imbestiga ng panibago. Dito kayo sumama tayo sa Blue Ribbon kasi insulto sa kanya. Ngayon tatanggalin. Di ba? Pasin niyo. Sinibak si Marcoleta, si Bonjing sa House of Representatives, hindi pa pinag-uusapan. Ayaw nilang banggitin. Binabalita na lang nila na si Romualdez kasama dun sa usapin. Bakit? Kasi nabanggit ng Diskaya. Pero, yung personal na sa sarili, banggitin nyo, Romualdez, hindi nyo ginagawa. Bakit? Bagkus sinabi pa ng palengkera sa Malacanang, anong sabi? Hindi lahat ng pinangalanan ay guilty. Biruin mo yan, sabihin mo yan, kung mapatunayan pala lahat guilty, ngayon mo sabihin yan. Diba? Huwag kang magsaseta ng gano'n, hindi lahat ng pinangalanan guilty. Dapat ganito ang sabi, ma'am, tuturuan kita, abogado ka, di ba? Tuturuan kita. Tuturuan kita. Ang pagsabi po ng tama sa gano'n, lalo po nakakarinig ay taong bayan, ang tama po, lahat po ng pinangalanan, hantayin natin yung pruweba. Kung sila ay mapatunayan, kasuhan. Ngayon, hintayin natin ang ebidensya. Ganon. Hindi yung magsasayta ka ng tapos, hindi lahat ng pinangalanan ay guilty. Wow! Totoo naman, hindi lahat ng pinangalanan ay guilty. Pero, hindi sa sitwasyong ito sasabihin mo yan. Diba? Bakit? Kasi, yung galit ng tao, napipinto na. Dapat siya sabi, malapit namang Indonesia O, diba? Ayaw kay Soto sa nangyari hindi porket net 25 to pumunta kayo sa ibang network. Baka sabihin nyo kasi bias kasi net 25 to Siyempre lahat dito papabor. Hindi. So, pumunta kayo ibang network. Tamo, ayaw nila sa dalawa. Dito pumunta kayo. Iba. Eto, GMA, ABS-CBN, puntahan nyo yung mga ibang page. Pati sa TikTok, puntahan nyo. Tignan mo. Sa YouTube, anong topic ng mga vlogger? Nagtataka nga ako, may mga vlogger nagtatopic pa rin kay Tam Bonjing Pinagtatanggol si Tam Bonjing. Imagine, nasa poder ka pa rin ni Tam Bonjing kahit naagawa na ng matinding kasalanan. Hindi pa naman napapatunayan Pero, imagine,
Si Cheese, matunog. Yung pangalan, may binigyan daw ng kontraktor si Cheese ng pera. Escudero, ha? Banggit sila ng banggit yung mga vlogger. Cheese, 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 cheese. Nung si Romualdez na ang binanggit, lahat ng vlogger tahimik. Maliban sa mga vlogger na commentator tulad namin. Dito, tahimik lahat. Bakit? Pati ayaw nila magsalita eh. Inuulit lang nila yung sinabing balita na, Sir, sabi po ng Diskaya, ano daw nyo, disclaimer lagi sila. Hindi naman tayo nang bibintang eh. Kuya, ito alam nyo lahat kagahapon ng binanggit ng Diskaya, nagpahayag ng kanilang statement na wala silang kinalaman doon sa pagbanggit at magdidemanda doon sila kay Diskaya. Karapatan nila yun. At di naman sila pinagbibintangan natin. Si Diskaya, binanggit na sila. Di ba? No. Pero kung may ebidensya si Diskaya, wala silang magagawa. Tulad lang yan doon kay Bryans ba yun, yung na-contempt? Biruin mo yung Okada, naglabas na ng oras at ng mga ID. Yung mga pinipresent mo pag pumapasok ka doon, may alias ka pa. At kung magkano na panaluna mo at magkano yung natalo mo, nandoon yung oras. Ano sabi niya? Isang beses lang daw siya nagpunta. Sinungaling. Anong sabi pa niya? Hindi daw siya nagpapatalo ng ganung kalaki. Sinungaling. Sino si sinungaling? Yung computer. Yung data ng Okada o yung sinasabi niya ngayon? Ba't naman magsisinungaling yung Okada? Ikaw halimbawa sa mall, pumasok ka, nakita ka sa CCTV, bumili kang TV, nag-log-in ka. Pagbili mo ng TV, may pipirmahan ka, tama? Ang pipirmahan mo doon, yung travel pass yata, travel pass, yung pass, para yung binili mo, mailalabas mo sa mall, tama? Yung resibo, papakita mo sa gwardiya doon sa mall. Para yung katunayan, yung bit-bit mo, hindi mo ninakaw doon sa mall. Tama? May pass ka, pipirmahan. So, alam ka. Ngayon, nung tanungin ka sa Senate, pumunta ka ba sa mall? Sasabihin mo, hindi. Sinungaling yung mall. Bakit naman gagawa ng kasinungalingan yung mall? Para lang sa ganyang bagay. Nagets nyo? Malaking kumpanya ang Okada. Ang kasino na yan. Hindi sila papasira o magtatakip ng isang tao para lang sila mapasara dahil sa isang tao. Hindi. Magsasabi sila ng totoo. Maski ako may-ari, hindi ako magtatakip. Bakit? Baka mapasara ako. Bakit senador na ang kalabang ko? Diba? Negosyo lang ako. Nakisama. Sinungaling. Ganito rin itong mga to. Kung naglabas ang Diskaya pala ng ebidensya laban sa mga pinangalanan. Ano na? Ang mahirap nito, napalitan na si Rodante Marcoleta. Baka lang chismis lang. Baka sa mga ipapasa ng Diskaya, salang-sala na. Si Bonjing hindi nakasama at yung isang nasa Amerika nagpa-BP. Tama, mali. Diba? Yan ay chismis lang, conclusion lang yan Mabilisan ng galaw. Nag-uumpisa pa lang ang imbestiga sa korupsyon. Hinaharang na. DPWH pa lang ang pinag-uusapan. Madami pang ahensya ang nakapila may korap. Iniisa-isa ni Marcoleta kasi bilang Blue Ribbon Committee. Nakisawsaw na kagad yung pulis. Pulis pinalitan ng lawyer. Lawyer pinalitan ng pulis. Ang masaklap, lawyer pinalitan ng komedyante, Itbulaga. Di ba? Naman. Real talk, hindi. Senator Attorney Rodante Marcoleta is the best among the who are already in Senate in a decade, but nothing. God bless you more. Knowledge, Senator Attorney Rodante Marcoleta, for the progress of our beloved country, Philippines. Mga trapo, mga hinayupak, sigurado puro against Duterte yan. Totoo. Masyado silang nagpasilaw doon sa akala nila. Na ang akala nila, ang iniimbestigahan lang ni Rodante Marcoleta, yung gusto lang niyang imbestigahan. Pero yung akala ng kalaban, akala nila na si Rodante Marcoleta, hindi iniimbestigahan ng mga Duterte. Na bagay na gustong-gusto nilang imbestigahan. Tanong ko lang muna sa inyo, sir. Kung nag-iimbestiga pala si Rodante Marcoleta, dun lang sa bagay na gusto niya,
Kayo, nagbubukod ng imbestiga, tama? Nangyayari, tama? Kitang-kita ng lahat, tama? Nagbubukod kayo ng imbestiga. Bakit hindi nyo imbestigahan ng mga Duterte? Total, nag-iimbestiga na rin kayo eh. Bakit kailangan nyo pantanggalin si Marcoleta para lang imbestigahan ng Duterte? Kuha nyo ako, guys. Kuha nyo ako. Ha? Bakit kailangan nyo pantanggalin? Kasi may target talaga. Hakalan to, chismis lang ha. Ang target nila kay Marcoleta, hindi si Chis, kundi si Marcoleta pabagsakin. Kasi walang ibang kakampi na ang mga Duterte na piling lang nila. Wala akong pinapangalanan sa inyo, huwag yung saluhin ha. In general to siya sabi ko. At ako yata pinasabihan mo eh. Ganyan yung mga yan eh. Shh! Hoy! May aso ko. Di ba? O ngayon, kung ito pala si itong si Tito Sen, nag-iimbestiga na kayo nila Ping, nila Kiko, ba't di nyo ituloy kay Duterte? May target talaga sila, sabi ng taong bayan. May target sila pabagsakin ng Marcoleta kasi wala na daw iba, sabi sa comment section ha, nakakampi, na piling nila ay si Rodante Marcoleta na lang ang kakampi. Bagsak na lahat, si Harry Roque. Duterte nakakulong na. Sila Paulo, kinakayod nila. Lahat wala na eh. Tameme na eh. Sila Robin, di naman makaimik. Sila Amy, wala rin. Si Sara, pabagsak na. Isa na lang matatag nagtatanggol sa kanila eh. Pakiramdam na nila yun ha. Si Senator Rodante Marcoleta. Kaya target nila. Totoo hindi. O tamo, bubuhayin yung impeachment sa archive. Sa akin lang ha. Feeling ko ha, bubuhayin yan. Bubuhayin yan. Tingnan mo. Ito, panoorin natin to. Nagkagulatan naman sa Senado kahapon ng patalsikin si Senate President Chis Escudero sa pamamagitan ng 15 boto. Ay sa ilang senador, kahapon lang din nila nalaman ang naturang pagkilos. Ang Duterte Bloc, hindi raw naisama sa mga usapan. May unang balita si Mark Salazar. Mr. President, I would like to move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Walang kumontra sa motion ni Senador Mig Zubiri sa pagbubukas ng sesyon ng Senado ang pagbakante sa pwesto ng Senate President na uwi sa nominasyon kay Senador Tito Soto para palitan si Senate President Chis Escudero. Walang lumaban kay Soto na umaga pa lang ay matunog na may sapat na bilang para maging leader ng Senado. Ayon sa isang source, kabilang sa mga sumuporta kay Soto sina Senador Ping Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Loren Legarda, Kiko Pangilinan. Kasi alam mo mga kaibigan, maputo lang kay sandali Iiba diyang galit kay Marcoleta eh. Iba kasi, nakasagutan ng nakaraan 5 ni Marcoleta, galit sila eh. Minsan kasi, yung galit nila, apektado taong bayan. Hindi katulad ni Senator Marcoleta, pag nagalit, humihingi ng tawad. Kay Jinggoy, humingi siya ng tawad. Alam ni Marcoleta, mali siya. Na sa biro niya, na safe ka na. Lumapit si Marcoleta. Nag-sorry, pasensya ka na. Yun ang isang tao. Yung galit niya, isinasantabi niya hanggat maaari humingi ng tawad. Yung kasi ang tinuro na reliyon na inaaniba niya. Sa mga to, wala kasi nagtuturo. Ang paniniwala lang kasi ng mga to, basta sa bahay, manalangin ka lang. Sapat na. Walang gospel. Iba yung narinig mo, binasa mong gospel, kesa sa tinuruan ka. Tandaan mo yan. Hindi ko sinabing sila, huwag nyo angkinin. Di ba? Mga kababayan? Anong ibig kong sabihin? Anong ibig kong sabihin, mga kababayan? Galit kayo kay Marcoleta. Nakasagutan ko yan. Pinersonal ako niya. Sige, Tito Sen ang iboboto ko. Ma'am, paano naman yung taong bayan? Wala na akong pakialam doon. Basta yung galit ko. Galit ako kay Marcoleta. Gusto ko mapatalsik yun. Ganyan ang mga politiko na dapat hindi ihalal sa 2028.
Mark at Camille Villar, Pia Cayetano, Erwin at Rafi Tulfo, Mig Zubiri, Win Gatchalian, Lito Lapid at JV Ejercito. Sa kanyang talumpati matapos mailuklok na Senate President, nagpasalamat si Soto sa mga kasama. Tiniyak niyang magiging cooperative ang Senado pero independyente sa gitna ng mga hinaharap nilang hamon. Our people are enraged of corruption. Corruption that is now seen, heard, and felt by the Filipinos more than ever. The failed flood control projects that's supposed to protect the lives, livelihood, and properties of our countrymen, the dilapidated classrooms for our students, and the lack of quality farm-to-market roads to aid our farmers, all are engulfed in corruption, hindering the progress of the nation as a whole. Nagpasalamat naman si Escudero sa lahat ng mga kasamang senador na nakatuwang niya mula 19th Congress lalo sa pagpapasa ng mahahalagang batas. Sabi ng iba, nababasa ko si Cheese daw pumayag. Hindi daw masama loob ni Cheese sa pagtanggal sa kanya. Kinodeta kasi. Ibig sabihin, kaya siya payag, maaaring gusto niya rin. Tama, mali. Na pinapakinabangan ng mga Pilipino. Siguraduhin nyo lang na blue ribbon na kayo. Panibago. Siguraduhin nyo lang iimbestigahan nyo yan. Kapag hindi nyo pinatawag yung mga binanggit na pangalan, tandaan nyo hindi naman sila pinagbibintangan na-mention lang sila. Karapatan din naman siguro ng taong bayan na marinig yung side nila. Tama? Hindi sila pinagbibintangan porket pinatawag sila dyan sa Senado. Halimbawa, si Bonjing, ipatawag sa Senado. Hindi naman sila iimbestigahan Sasagutin lang ni Bonjing yung paratang sa kanya ni Diskaya. Kapag yung bagay na yun, hindi humarap si Bonjing sa Senate, tandaan nyo, may nangyayaring bias. Kaya pinalitan si Rodante Marcoleta. Hoy! During my tenure, Mr. President, the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before. And in doing so, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Ayon kay Soto, ilang linggong pinag-usapan at ginapang bagong nabuo ang 15 senador na nagpatalsik kay Escudero. Hindi niya na ikinuwento ang detalye ng negosasyon. Hindi naman kasi ako nagsimula Di ba yung apat do sa Mythical 5? Apo. Nagsimula So hindi ko alam sino naman ang pinakausap mo. Pinakamagandang tanungin mo yung apat. Na Yung nag-initiate. Senator Lacson, Rigarda, Zubiri, and Hontiveros. Ano to si Kakagating ka ba nung apat na sinabi mo? Gusto naman. told him, then una niya tinanong, so how do you want to do this? Nakaka-insist, no? Gustong-gusto ko maging posisyon sa pinakamataas na posisyon. Yung mga politiko talaga ganyan, no? Gustong-gusto ko, hindi para sa taong bayan. Hindi ko titukoy ko, Hindi para sa taong bayan. Maghihiganti kami, kaya gusto namin ng mataas na posisyon. Kami naman! Sabi ko, it's up to you. Sabi ko, how would you prefer to do it? Sabi niya, let's do it by acclamation. And I'll declare the position of Senate President vacant. Sabi ni Senador JV Ejercito, isa siya sa mga huling kinausap para imbitahan sa bagong mayorya. May mga nag-usap din kami ng mga kasama natin. In particular, kami ni Sen. Sherwin, nag-usap kami kung anong gagawin namin. Kasi may mga kumausap din naman sa amin na we cannot reveal na. Ang Senate President Pro Tempore ni Escudero na si Senador Jinggoy Estrada habang nasa Blue Ribbon Committee hearing, nakabalita na ikukudita na pala sila sa hapon. O, tingnan mo, ikukudita sila sa hapon. Walang kamalay-malay yung Senator Marcoleta. Nagaganyan na sila. Hindi naman pinaalam. Di ka basosan. Ngayon yung sabihin, personalan, trabaho lang, walang personalan. Ano tong ginawa nyo? Personalan to Alam ko susunod na sasabihin nila, kasi kayo nagsimula parang bata. Ganyan ba? Sige nga, makikita mo talaga may pagpapakumbaba sa Senado kung sino si Marcoleta Biruin mo, sorry siya kay Jinggoy May senador ba naggagawa nun? Saka si Robin, mapagpakumbaba yan
Duterte anya ang kinakampiyan ng mga Duterte Black. Duterte lahat yan. Nagiging senador yan, mga Duterte yan. Kami, mga independente kami. Mga transparency kami. Transparency kayo? Eh, ba't nanalo si Soto ngayon? Kung transparency kayo. Bakit? Hindi nyo pinaalam dun sa mga Duterte Black. Tama, mali. Ba't di nyo pinaalam? Ngayon nga, kung transparency kayo. I was dumbfounded. How were you informed? Well, I talked to SP Cheese what's happening because I read in social media na may mga rigidon nga mangyayari sa Senate. So, I was surprised. May problema sa House. Sabi ng executive nila Lucas Bersamin, linisin nyo muna bahay nyo bago sa amin. So, alam ng Malacanang ang problema sa House. Tapos, nagsalita ang Diskaya, binuko kung sino talaga. Hindi naman talaga eh. I mean, pinangalanan. Tapos, nagregodon sa Blue Ribbon, pati dito sa Senate, nagregodon sila. Nag-shuffle. Wow! Matindi. Di ba? All of a sudden, biglaan, walang pasabi. Ikaw lalagay namin, ganito. Habang wala ang Pangulo, tara, samantalay natin. Ganun ba? Sabi ng iba eh. Hindi, pwede naman sila gumawa ng kasi may sa batas naman yung kahit wala ang Pangulo, pwede silang gumanon. Pero nakapagkataka no, nagkudita, hindi tinawag yung Duterte Black. Trabaho lang yan, ha? Walang personalan, sabi nila. Trabaho lang yan, walang personalan. Pero sila ang namersonal. Isasagot nila, hindi kasi sila nauna. Kaya namersonal na rin kami. Huwag ganon. Hindi kami pinanganak kahapon. But it happens. Wala tayong magagawa. They have the numbers, so congratulations. Sa tinaguriang Duterte Block naman, si Senadora Amy Marcos ang nagsabing hindi sila isinama sa usapan. Pirmahan daw. Pero wala namang binigay sa akin, nagtitignan, wala namang kumausap, wala namang nagkumbinse. Parang nalito nga kami ni Nabato, nalito rin kami ni Nabongo. Ano ba nangyayari? Pati si Senator Robin, patakbo yata kay SP Cheese. Nagkakalituhan bakit yung Duterte Black na out kami? Wala pang umaamin ng dahilan kung bakit pinatalsik si Escudero, bagamat nahahagingan ng usapin ng flood control scandal na kumakabit kay Escudero at dating majority leader Joel Villanueva. Siguro nasobra ka na yung siraan ng both houses no? It has affected the institutions already. Ako naman, I think yung mga issues getting this. Hinaharap yung leadership namin. Di ba? Maraming hinaharap. Buti na lang siguro yung Sabi dito, bakit kasi ang sound nila eh. Nagtanong dito yung reporter, Sir, may kinalaman ba bang pagtanggal kay Cheese sa flood control? Sabi nito, hindi naman siguro. Walang kinalaman ibig sabihin. So, ibig sabihin, kung walang kinalaman, bakit di nyo sabihin? Ba't nyo tinanggal? So, ibig sabihin, may ibig sabihin. Di ba? May dahilan. So, hindi naman talaga target nila kasi kung ang target nila si Cheese, sasabihin ng dahilan. Malawak, ano yan, tiyakan yan. Eh bakit hindi nyo masabi? Kasi may iba silang target. Sa amin lang pananaw namin tsorya lang si Rodante Marcoleta gustong tanggalin. Bukod sa inis sila, pati yung gurang na broadcaster doon, na kapatid ng dalawang senador na gurang na, ang tanda-tanda na, debate tayo. Sa Luneta sama mo dalawang kapatid mong senador debate tayo. Pag nanalo ka, papaalipin ako sa'yo. Pati lahat ng ari-ari ako, bibigay ko sa'yo. Live to. Pag natalo kita sa reasoning, hahalikan mo pa ni Marcoleta. Wala naman ako sinabing pangalan kung sino yun Huwag mo angkinin. Hindi, kahit debate, di mananalo sa akin to. Maniwala ka sa akin. Gurang. Hindi ka mananalo sa akin sa debate. Gurang. Totoo lang. Magsama ka ng pinakamagaling mo. Gurang. Yung gurang na broadcaster na yon, tira ng tira kay Marcoleta. Debate na lang tayo, sir. Huwag na si Marcoleta. Tayong dalawa, debate tayo. Ano gusto mo usapan? History, reasoning, biblical, lahat. Di ba tayo? Sige. Ano ka? Di ba? to calm things down in the Senate. Kasama ba ang flood control issue? Kaya ito baka saluhin ng matandang yun
Sabi, ako yan. Wala akong pinabanggit na pangalan. Bato-bato sa langit. Huwag mong saluhin lahat. Bababa siya? Ito, papahinggan natin to Pakinggan natin. Ito sabi. Senator Chis Escudero may consider the Blue Ribbon hearing as part of his legacy, but it is unfair to call them an accomplishment when they relied upon unfounded claims. Malinaw na ang mga pagdinig na ito ay ginamit hindi para sa katotohanan, kundi para sa paninira. And worse, the accusation came from contractors themselves. This already under investigation and admitting responsibility for Ghost Project. True accountability rests facts, not in innuendo, and ang sabi-sabi ay hindi ebidensya at ang paninira ay hindi kailanman magiging hustisya. Sinabi po ni Martin yan. Ayan Kahapon lang yan. Anong ibig sabihin yan? Para pinapatamaan niya si Marcoleta. Malinaw na ang mga pagdinig na ito ay ginamit. Ginamit lang daw. Ibig sabihin, si Marcoleta tatamaan, chairman. Iduktong nyo, galit siya sa nangyari sa pagdinig. Sino tatamaan? Sino ba ang leader ng chairman? Sino ba chairman ng Blue Ribbon sa pagdinig? Di si Marcoleta. Kinausap niya pa. Sino? Yung mga kasamahan niya doon. O sino pinalitan? Pag kinalaban mo si Tambonjing, si Baka. Diba? Si Baka pag kinalaban mo si Bonjing. Pero siya, nananatili nakaupo. Diba? Pakinggan natin to Halos lahat ng mga senador na merong public works project sa Bicol, ang contractor nila si Zaldico. Kaya kung kayo'y nagtataka, bakit hindi nababanggit ang Zaldico sa Senado? Chances are, it is because halos lahat ng mga senador naging kliyente ni Zaldico. Tanong nyo, paano magiging kliyente ang isang kontraktor ng senador? Kayo naman. Alam nyo ng patakaran. Kapag mayroong proyekto na naipasok sa budget ang isang senador, siya ang kukuha ng kontrata. At siya ang mag-identify ng kontraktor. At dyan pumapasok yung sinasabi ni Mayor Magalo ngayon na hanggang 70% na kickbacks sa proyekto. Kaya itagali sa bato, hindi mahahatak sa putik ang pangalan ni Zaldico sa Senado. Kasi dyan talaga siya lumaki. Dahil siya ang kontraktor ng mga senador na nagkakaroon ng project sa Bicol. Kaya yun kaya nasabi na ni Harry Roque yun. Sasabi ng iba, ikaw nga ibig sabihin alam mo. So, hindi naman mahalaga kung si Roque ay magnanakaw din. Halimbawa, palagi natin magnanakaw din, alam niya kapwa magnanakaw. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, nagsasabi siya ng katotohanan. Diba? Ang hirap kasi sa mga to, pag yung tao makasalanan, hindi niya pininiwalaan. Tulad ng Diskaya, sinabi ng mayor na Bico, sinungaling daw Diskaya. Hindi porkit ang Diskaya ay napatunayan natin na may kurakot o tumatanggap ng pera, panagsaytayan puro sinungaling lumalabas. Mali ka. Ang totoo, ang magnanakaw, ang sinungaling, minsan yan pa ang pinapatawad Magsabi lang siya ng katotohanan. Bigyan ko example, yung kasama ni Kristo sa krus, magnanakaw yun. Sa ibang termino ng Biblia, kriminal yun. Nung sabihin niya, Panginoon, ipagsama mo ako sa iyong kaharian. Anong sinabi ni Kristo? Ipagsasama kita. Ano ibig sabihin? Yung lalaki na yun, napatawad, maliligtas. Bakit maliligtas? Ang daming kriminal. Kasi nakita yung puso, kahit masama, nagsasabi ng katotohanan. Sa mga ito, kapag masama na sa kanila, kahit katotohanan ang sinasabi, wala silang pakialam. Kasinungalingan pa rin yun. Ang tawag doon, mapagpaimbabaw, hipokrito. Aba, mayroon na tayong bagong Senate President. Aba? Hindi na si Senate President Chis Escudero? Hindi na po. Sino na? Nagbabalik na po ang... dati na rin po itong Senate President, Senate President Tito Sen. Tito Soto? Ayan. Ano nangyari? Ay, nanumpa na nga. Oo. Kasama na si
maganda naman tingnan kasi ang mismong nagpanumpa sa kanya Oo. ay ang kanya pinaltan. Oo. Former Senate President Chis Escudero. Ibig sabihin, nagkaroon Malamang. ng isang maginoong pag-uusap ito. Yes, alam mo naman dyan sa Senado, Oo. sa tagal na nating pagko-cover niyan, ay talaga namang walang permanent dyan sa posisyon na yan. Sabagay, kahit naman saan, di ba? Oo. Anytime ay pwede kang mapagtan dyan. So ano, ha? dito, napalitan na po ang Senate President. Yes. Kumusta naman ang Speaker of the House? Speaker Martin Romualdez. Sino naman ang pumalit sa kanya? Wala. Matatag na. Wala pa? Wala. Hindi pa? Alam mo, Si Saldi ko, siyempre Matatag na po. Eto, kaya hindi pwede mapatawag si si Romualdez dahil binatayan to ng mga taong bayan. Yung sinabi ni Ma'am Rowena Guanzon, na kung ano makita mo mukha ni Saldico, para mo nakita si Romualdez. So, ibig sabihin, kung hindi papatawag si Saldi, sabi ni Harry Roque, hindi rin papatawag malamang si Romualdez. Kaya yan ang binasehan ng mga taong bayan. niya bulsa niya. Ang boss niya talaga, si Romualdez. Yan ang wag na wag niyong kalimutan na pag nakikita niyo yung mukha o pangalan ni Saldico, isalpak niyo na yung mukha dyan ni Romualdez, isa lang sila. Hindi nagawa nila yun kung hindi yun utos ni Romualdez. Na sige, mag-insert kayo dyan, magdagdag kayo dyan ng mga flood control nyo, yung mga AKAP nyo, yung mga AX nyo, lalo na yung AKAP dahil wala naman talaga yun eh. Ginawa-gawa lang nila yun ng 2025. At ito naman si President BBM. Sir, appreciate ko talaga yung iyak-iyak ka ngayon, tumutulo ng luha mo sa awa mo sa mga tao. Yung awa mo, ilagay mo sa galit mo. Oo, ilagay mo sa galit mo, wag sa bibig, wag sa luha. Ipahuli mo na yan si Saldico pag uwi dito. Papailan mo na ngayon ng plunder yan. Total, Sunwest naman talaga yan at Triton eh. May ebidensya ka naman, ikaw presidente eh. Sa utos mo lang yan, sa DPW, tsaka DBM, tsaka COA eh. Tapos na yung si Saldico na yan. Pag uwi dito, may plunder na. Walang piyansa. Tingnan mo Kakantayan. ang dami nagtuturo sa dalawa. Si Bonjing pati isang nasa Amerika. Si Toby Chanko, matagal na yan. Panahon pa ng Miriam Santiago yan. Toby Chanko na yan. Umaharap na sa mga hearing yan. Ganyan talaga yan. Magalong. Ito pa. Si Rowena. Mataas sa tao to. Ito, dati commissioner yata to. Hindi ko alam ha. Marami silang alam. Mismong Diskaya, nagsabi na. Tapos walang action ng Malacanang. Hello? Si BBM, puro na lang sasabihin niya, sige, galit ako, walang kamag-anak. Nakaraang 3 buwan pa namin narinig sa iyan. Pero hanggang ngayon, andyan pa rin si Bonjing. Si Marcoleta, pinalitan na, wala namang ginagawa masama. Eto, na-mention na, hindi mo lamang pinloting. Bakit? Di ba? Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po lahat kayo.